Gutom, pagod at pangamba sa aftershocks ang patuloy na iniinda na maraming apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Matinding hinagpis ang pinagdaraanan ng mga namatayan ng mahal sa buhay. At ang ilan po sa kanila, halos buong pamilya ang nasawi. Saksi, si Emil Sumangin. Mayat-maya ang aftershocks, kaya dahan-dahan ang retrieval operation sa Sitio Laray sa Bogo City, Cebu. Sa tulong ng heavy equipment, pinasag ang mga bato na dumagan sa mga bahay sa para ng kabundukan. Ilang oras ang lumipas, na-recover din ang mga biktima. Pero wala na silang buhay. Nakatinggaw ba yung bata? Breaker na go? I suspected to tulog katong lawas na tabunan ng dakong bato from the last slide area. Ang komunidad na puno noon ng buhay, larawan na ngayon ng trahedya. Nakuha mula sa napuruhang bahay ang mga bangkay ng pamilya ni Philip John Malinaw, panganay na anak ni Tatay Gregorio. Kasama ni Philip John ang kanyang may bahay at dalawang anak na edad 11 at 8. Natutulog na raw noon ang pamilya ng lumindol. Di ka sa bukid, ligid. Igo ang balay. At lupitan man sa bato. Ilang metro lang ang layo ng bahay ni Tatay Gregorio sa pamilya ng anak. Nasawi rin sa pagguho ang kanyang dalawang apo sa pangalawang anak na si Mark. Paano masakit po ito? Masakit din. Masakit ang panganoon. Nasaan po kayo noon? Ano mangyari? Nandito kayo sa sakahan? Nasa labas kayo ng bahay kayo? Halos naubos din ang pamilya ni Nel John Tapang, ang nag-iisang nakaligtas sa mag-ina ni Nel John, ang kanyang 11 taong gulang na anak. Murag na siya ako, sir. Wala na sila. Sino ang nagsabi sa'yo? Paano mo nabalitaan? Muli mo ko dere. Umuwi ka rito. Tapos, ano yung nadatnan mo? Nagatuloy na mo sila sa pabaw. Aha. Naabda na mo nga una ni silang tulo. Ugot pa kayong sinugan, sir eh. Si Ariel, kailan naman, hindi matanggap ang pagkasawi ng bunsong anak na 2 taong gulang lamang. Kamamatay lamang ng kanyang misis at ng kanyang panganay dahil sa malubhang karamdaman. Paano mo nalaman na lang? Nung pagka-lindol, katapos ng lindol, nung lindol, nagkataranta kasi kami doon kasi nagganon na. Then tapos yung kamag-anak ng kasama ko sa trabaho, tumawag, taga dito, tumawag. Na sabi daw na yung mga residente na nagkagulo, then yung mga mahal namin sa buhay, natrap na daw sa bahay namin. Ano naramdaman mo nun? Yung na parang halo-halong yung emosyon ko na parang nag-guilt ako nung parang gano'n na wala ako doon sa nangyayari sa lindol na yung disaster na yun. Base sa pinakauling tala ng Office of Civil Defense Region 7, 68 ang opisyal na bilang ng mga nasawi. Mahigit 500 ang sugatan ayon sa NDRRMC. Mahigit 80,000 pamilya naman ang apektado. Sa bahaging ito ng Gayran kahapon, mahaba ang pila ng mga residente para makakuha ng tubig. Ayon sa Hughes Cooper na si Jover Fernanda, wala pa rin silang tubig ngayon pero may malapit na bukal daw silang napagkukunan para mapabilis ang pag-atid ng tulong pansamantalang inialis ng Cebu Provincial Government and Truck Ban. Nagpatupad din ang DTI ng 60 araw na price freeze sa Cebu. Ang Budget Department maglalabas ng 375 million pesos para makatulong sa lalawigan. Hindi rin nakaligtas sa lindol ang himlaya ng mga yumao. Ayon sa tagapangalaga ng sementeryo, halos kalahati na mahigit 20,000 nicho rito ang nasira. Kabilang sa nagiba ang bahagi ng isang apartment type na bone chamber. May ilang kabaong din ang kita nang masira ang kanilang nicho. Nasa mga patay deo nangguho ng mga kabaong nila. Yeah, marami ba ning problema gani sa among mga kaparian ngay ila maning parokya god. Humingi ng pangunawa ang pamunuan ng sementeryo
Sa mga kaanak ng mga nakalibing habang hinihintay ang sunod na pasya ng simbahan na nagpapalakad nito. Nagkapinsala rin lahat ng 38 paaralan sa Bugo. Ayon sa school division doon ng DepEd, mahigit 7,000 classroom ang nasira. Ongoing assessment sa mga school and we really prioritize safety. So that's the instruction of BBBM and Secretary Sani, ang safety sa itong mga kabataan. So we shifted to EDM and modular ang ato ang i-implement karon. Matindi rin ang pinsala sa bayan ng San Remigio. Isa sa napuruhan ang Capilina de Fatima Replica o Munting Kapilya. Isa rin sa mga pininsala ng malakas na lindol, ang Kapilya ng Replica ni Our Lady of Fatima. Dito po yan, sa bulubunduking bahagi ng San Remigio, Cebu. Itinayo ang kapilyang ito taong 2020. At kung inyong makikita mga kapuso, pinadapa ng pagyanig ang mga pader ng istruktura. Mistulang binalata ng altar at kisame. Basag ang mga bintana ng simbahan na itinayo taong 2020. Pero hindi naging hadlang ang pagsubok na ito para sa mga Cebuano para lalo nilang mapalalim ang kanilang pananampalataya. Nagtayo po sila ng makeshift tent sa harapan mismo ng kapilya. At dito ngayon, idinaraos ang pagdiriwang ng mga banal na misa para sa nalalapit na kapistahan. At walang tigil na pagdarasal para makarecover kaagad ang probinsya. Mula rito sa Bugo City, Cebu, para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.